Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. So sa video na to ay kukomentuhan natin itong pagsuko ni dating Senador Bong Revilla at siyempre marami sa atin ang nagtatanong kung siya lang ba ang sasabit dito sa mga maanumalyang flood control project. So para po sa kaalaman ng marami, kaya po naakusahan o nakasuhan si Senador Bong Revilla ay dahil po kay dating DPWH Yusek Roberto Bernardo. So kung maaalala po ninyo, nung Blue Ribbon Committee ay nagsalita si Secretary Bernardo at marami siyang mga pangalang idinawit, maging halos, masasabi na nating halos lahat ng ahensya ng gobyerno ay pinaratangan niya na sangkot sa korupsyon. So isa na nga po dito si Senador Bong Revilla na di umano ayon sa kanyang salaysay ay siya mismo ang naghatid nung kickback o yung 25% na sinasabi nila patungkol sa ilang mga proyekto na siyempre hindi pa po natin na alam o hindi pa niya nababanggit, pero daang milyon po kung hindi man bilyon ang naging halaga. So maliban kay Senador Bong Revilla na idinawit niya dito sa mga maanumalyang proyekto sa DPWH, ay nagbanggit din siya ng ilang mga senador kagaya ni dating Senador Angara, si dating Senador na Grace Poe at si Senador Jinggoy Estrada. Parang hindi ko maalala kung nabanggit niya si Senador Joel Villanueva at siyempre si dating Senador Nancy Binay na ngayon po ay mayor ng Makati. So doon sa mga nabanggit kong pangalan ay may mga ilang senador na o dating senador na ang napawalang sala dahil sa di umano ay kawalan ng sapat na ebidensya o masyadong mababaw yung ebidensya na maaaring magdiin dito sa ilang senador na to. Pero sa pagkakaalam po natin, syempre binabalita naman po sa mainstream media yan, ang naiiwan na lamang po na maaaring sumunod kay Senador Bong Revilla ay si Senador Jinggoy Estrada. So malamang, sa opinion ko lamang, malamang ay teka, diretso lang natin to ha. Okay, ayan. Kasi ibang cellphone na po yung ginagamit ko. Yung lumang cellphone ko po na ipaayos ko at ayan, medyo malinaw na po yung boses ko at hindi ko na kailangan ipuwersahin na lumaki dahil hindi naman sa pinopromote ko, pero Samsung po yung cellphone ko. Dating cellphone ko po ito, Samsung S7 Edge. So binigyan ko ng value yung camera niya at saka yung recording niya, yung audio niya, maganda. So okay naman at gumagana pa yung cellphone ko. Medyo nasaktan nga lamang ako sa gastos, pero magkaganon man kaysa wala, kaysa bumili ka ng mamahal, meron ka naman pwedeng gamitin. So mabalik tayo dito sa pinag-uusapan natin. So sa aking pakiwari, ang maaaring sumunod sa kanya ay si Senador Jinggoy Estrada at nakita naman natin sa ilang mga privilege speech ni Senador Jinggoy Estrada na napamura pa, di umano sa kanya sariling pahayag ay walang katotohanan itong mga binitawang salita ni
Secretary o USEC Secretary, USEC Secretary tuloy, USEC Roberto Bernardo. So, sa palagay ko mga amo, ito, ano lang naman to ito lang yung pagkakabasa ko ngayon sa sitwasyon. Siyempre, alam naman po natin na si dating Senador Bong Revilla at si Senador Jinggoy Estrada ay masugid na taga-suporta ng mga Duterte. Maaari nating masabi na may halong politika dito sa mga nangyayari na to at hindi naman maiiwasan yan dahil sila ay nasa politika. Pero syempre, hindi natin mapapatunayan ng 100% yan. Bagamat alam naman natin may katotohanan, pero, di ba? Sinasabi ng gobyerno na ito ay walang politika at strictly, purely sa ebidensya sila tumitingin. Pero ang nakapagtataka lamang po dito ay si Senador Bong Revilla pa lamang ang nga ay nakakarsel. At siguro hindi na rin malayo-layo na si Senador Jinggoy Estrada ay sumunod na rin. Alam naman po natin na may record na po yung dalawang senador na yan doon pa sa sa mga PDAP scandal or yung pork barrel scam ni Janet Lim Lapoles ay involved na o nasangkot na itong dalawang senador na to at nakulong pa nga. So, hindi ko alam kung papaano ko malilinawan pa ng todo-todo itong aking komento dahil syempre hindi naman po tayo nasususugan din ng suporta. Ito ay ayon lamang sa ating nakikita. Pero syempre, hindi ba? Pwede naman natin banggitin yun wala naman tayong masamang tinapay dito. Hindi naman tayo sa administrasyon o sa oposisyon. Pero sa nakikita ko nga po, ang malamang na sumunod nga sa kanya ay si Jinggoy Estrada. At ang nakikita kong dahilan nito, una nga po ay syempre politika rin. Dahil alam naman natin na indirectly, lamang pa rin sa bilang ang mga Duterte pagdating sa Senado. So, sa nakikita ko ginagawa ng paraan ito. Pero magkaganon man, sino ba naman tayo para humusga kagad dito sa dalawang senador na to at meron naman silang araw ng kanilang paglilitis na kung saan maaari nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Pero syempre, kagaya po nung kay Senador Bong Revilla, medyo mabigat nga lamang po dahil, di ba, siya yung nauna at kagaya rin na sinabi ni Secretary Boying Rimulya ay hindi siya walang VIP treatment na mangyayari sa kanya at kung ano ang trato sa isang magnanakaw o sa isang kriminal o sa isang akusado ay yun din po ang mararanasan ni Senador Bong Revilla. So walang VIP treatment. Sana nga, hindi ho ba dahil siyempre hindi na natin nakikita yung sa kabila ng pader ng pinagkakapiitan ni Senador Bong Revilla. Pero siyempre, since siya ay dating senador, siguro nagbibigay din naman ng courtesy sa kanya, yung kanyang mga nagbabantay sa kanya. At siguro hindi naman kagad siya ora-oradang ihahalo doon sa mga pangkaraniwang preso. Di ba? Parang kagaya din kay dating Senador Laila de Lima, may separate na kwarto habang siya ay nililitis. Siguradong ganun din po ang ibibigay na treatment kay Senador Bong Revilla. Pero syempre, nakakalungkot din dahil hindi naman sa naghahanga tayo ni Bong Revilla, syempre makikita natin. Alam ko marami ang natutuwa sa inyo na ang isang politiko ganun kataas na posisyon sa ating gobyerno dati ay ngayon ay nakakulong na naman sa piitan. At nakalalamang si Senador
Jinggoy Estrada na ang susunod dahil ang mga hindi na masasama dyan malamang si Escudero, si dating Senador Grace Poe, hindi ko lang sigurado kay Nancy Binay, tsaka kay Joel Villanueva. Hindi ako nakakasiguro sa kanila dahil parang ang lumalabas ngayon sa mga investigasyon dito sa mga nabanggit na senador at dating senador ay masyadong mahina yung ebidensya para sila ay makasuhan. Meron din nagsasabi na siyempre itong mga senador na to ay bumaliktad ng pagkakampihan para lamang hindi makatikim ng karsel at hindi makasuhan. Well, politics. Hindi natin maiaalis yan kahit anong magagandang salita ang gamitin ng ating mga politiko sa atin. Alam natin na politika at politika yan. Pero syempre, ako naman, okay, fine. Isang senador ang nakulong. Malamang dalawa, hindi ho ba? Pero parang bakit nasa isang side lang yung mga nahuhuli? Yung mga nasa pro-administration ba? Nakasisiguro ba sila na wala rin silang kinalaman dito sa mga flood control project? Dito sa mga korupsyon na nangyari? Siguradong meron. Hindi ba? Pero kagaya po nung sinasabi ng ating gobyerno, ebidensya pa rin ang magdidikta. Hindi ba? So, mag-aantay tayo kung meron pa. At kung may senador na, bakit wala pang kongresista na sumusunod? Nakapagtataka, hindi ba? Pero syempre, kahit papaano, medyo nakakita tayo ng isang mataas na tao, isang mataas na opisyal dati ng gobyerno na ngayon ay nakulong. Pero syempre, kung iisipin mo, di ba? Isang paraan din to para malihis ang atensyon ng tao magmula doon sa mga dapat pagtuunan ng atensyon, ng pansin, pipilitin nila na maidirekta ang atensyon ng tao dito kay Senador Bong Revilla at kung mamalasin, pati kay Senador Jinggoy Estrada. So isang magandang isang magandang paraan din para mapalamig ng administrasyon ng ulo ng mga taong bayan sa kanila. Hindi ba dahil sa kapalpakan, dahil sa korupsyon na kanilang ginawa. Nakakalungkot dahil siyempre, alam naman natin na naghayag na yung mga Diskaya at siyempre si Yusek Roberto Bernardo ng mga pangalan. Pero magpasa hanggang ngayon parang, di ba? Senador Bong Revilla pa lang ang nakakarsel. Parang hindi tama. Hindi ba? Parang kulang. Parang biskwit na biskwit masyado yung handog. Kulang. At katulad po na sinabi ko, syempre, may mga naglakad din o may mga nagsusulong din ng impeachment case laban kay BP Sara at kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga amo, tapatan. Wala nang saysay ngayon yan. Wala nang saysay ngayon yung mag-file ng impeachment case laban din sa dalawa dahil una, masyado ng late. Ikalawa, kapag itinuloy pa rin yan, lalabas talaga na talagang politika lamang yung mga hakbang na yan. At bukod sa politika, syempre, kumbaga isang paraan para masagip si Pangulong Bongbong Marcos. Iniisip nila na masasagip nila ang posisyon, ang kapangyarihan ng Pangulo. Isakay na rin natin ang reputasyon at tiwala. Pero sa kabaliktaran po nito, mas lalong madidiin. Kung sana naiisip sana ng mga taga-administrasyon na hindi makakatulong itong impeachment na to sa kanilang boss.
Di ho ba? Mas lalong mapapasama kung gagawin lamang Zarzuela yung impeachment case. At sa bandang huli, maa-acquit lamang sila. So, katulad doon sinabi ko sa last vlog ko, sa last video ko, mag-aaksaya lamang tayo ng oras, ng pera, para lamang sa isang bagay na palabas in attempt na malihis ang atensyon ng tao sa totoong issue, at ito ay ang korupsyon. Total, inumpisahan na rin lamang nila kay Senador Bong Revilla, isunod-sunod na nila, di ba? I don't care kung sino pa yung makulong, pero kinakailangan hindi lang si Senador Bong Revilla ang makasuhan, di ba? Pati yung mga inaaksuhan na talagang direkta, para katulad ni Senador Bong Revilla, magkaroon sila ng pagkakataong maipagtanggol ang sarili nila sa korte. Para kumbaga parang pambawi sa atin na hindi ba tayo ang kawawa sila mga nananagana sila, mayayaman sila, makakapangyarihan sila, hindi ba pagkakataon naman natin, so bakit hindi nila ibigay? Hindi ba? Huwag tayong bibitiw dito sa mga nangyayari na to. Pwede ko na rin sabihin na maganda na yung nagiging umpisa. Bagamat nung Disyembre pa ipinangako, pero di ba? Inabot ng isang buwan pa, 21 nung kusang sumuko si Bong Revilla, si Senador Bong Revilla. Bakit yung iba? Di ba? Napaghahalata tuloy na may pinagtatakpan. Dapat walang pili. Kaya administrasyon o oposisyon kinakailangan makasuhan. So, dito ko muna tatapusin ang video na to, at sa susunod ko pa pong mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.